Okay, start na tayo. Okay, magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, I would like to request, paki-like naman, share and subscribe to Justin Talk News PH. At doon sa mga OFWs natin na nasa Middle East, ingat lang kayo. Malapit na magkaroon ng kalutasan ang kalagayan ninyo dyan sa Middle East. At ito ngayon ang ibabalita natin dito sa broadcast na ito. At medyo iwanan muna natin yung discussions natin. Marami namang nag-comment dyan sa nangyayaring nakaraang mga araw dyan sa Committee of Injustice sa House of Representatives tungkol doon sa impeachment hearing ni VP Inday Sara. Marami ng mga komento dyan at nakita natin kung anong kahunghangan ang mga pahayag ni Madriaga na puro kasinungalingan. So ngayon pupunta tayo dito sa isang issue na definitely maapektuhan din tayo. This is a geopolitical issue but it will really affect us in general kung ano mang mangyayari dito, kung lulubha ang sitwasyon na ito dito sa pangyayari itong giyera between US, Israel versus Iran. But nakita naman natin nasa upper hand na yung posisyon ng US at ito in-implement na nila yung blockade against blockade. Blockade against blockade. Kasi ang unang nag-blockade dyan ang Iran. At ngayon, yung blockade na yan ay hinarangan din ng isang blockade ng US. Pero ngayon, pag-usapan natin itong bagong lumabas na balita sa Washington Post at ibang mga media outlets sa US at marami ring nagko-comment ditong mga military observers, military practitioners, nag-a-analyze sa mga military situation sa buong mundo at ito na nga particularly itong nangyayari dito sa US-Israeli and Iran war with regards to the involvement of China dyan sa kaguluhan or giyera dyan sa Middle East. Ang nakasaad doon sa balita ng Washington Post na natuklasan ng US intelligence, hindi ko lang alam kung anong particular US intelligence, na ang Chinese government, Chinese military or member ng kanilang armed forces ay gumagamit ng spy satellite para tulungan ang mga Iranian na magkaroon ng coordinates dito sa mga position ng mga US bases sa US. Yun nga ang dahilan na mayroong mga US base dito sa Saudi at saka Bahrain na tinamaan ng mga drones at missile. Pinpointed. Nagulat nga sila, ganyan pala ka sophisticated ang ginamit na satellite ng Iran, na Saudi mismo yung kampo ng US, yung nasaan yung mga nasawi ng mga military personnel ng US ang tinamaan. Mismong quarters nila ang tinamaan. At ito sa tulong pala ng spy satellite ng China. So this raise concern dyan sa situation na yan kasi meron ng involvement ang isang superpower na matagal na merong hidwaan with the US. But right now, ito nga si President Trump try to downplay this incident by saying na pupunta naman siya sa China at maganda naman ang relasyon nila ni Xi Jinping. Pwede ka Xi Jinping, magandang relasyon nyo, but how about the military side? Ganyan naman si President Trump magsalita. So, ang military segment ng US Armed Forces aware na nito na talagang gumagamit
ang China ng mga spy satellites nila para tulungan ang Iran na malocate ang mga targets nila dyan sa Middle East. Kasi meron ding mga times na yung mga failed na mga oil depots, oil refineries, pipelines ng Saudi ay natutukoy nila. At yun ang pinapasabog. Gamit pala itong satellite ng China. Sa tingin ko ngayon, at maraming nagsasabi na patuloy silang ginagamit. Merong mga videos na lumalabas sa open source media. Ibig sabihin, yung open source media, nagpapalabas sila ng mga ganyan na kukuha rin nila sa mga sources nila na talagang totoong gumamit ang China. Diyan sa mga ginamit ng China ang mga spy satellite nila para tulungan ang Iran mag-pinpoint doon sa US bases na gusto nilang targetin. At ito, unti-unting inaalis ng Chinese counter cyberspace operatives para maalis yung mga pictures na yan at magiging prueba yan na talagang gumagamit sila ng spy satellite at tinulungan nila yung Iran. Ngunit, dami na nito dami ng mga pictures na ganyan, marami nang lumabas at may mga ano pa yan, may mga narrations kung paano at some of them are very credible sources, came from very credible sources dahil it seems to be inside the intelligence network ng US. Hindi lang pinpointed kung anong mga departments or agencies, but lahat naman na may space agency naman ang US Armed Forces, so sila ang nakatuklas nito at mismong Pentagon ay naalarma at it is under investigation kung gaano ba ito katotoo dahil malala natin dun sa Saudi 6 ang nasawi, may colonel pa 2, isang colonel, isang major at yung iba mga non-commissioned officer, mga NCOs na kasama sa nasawi. May isa rin sa may Bahrain around iyon ang maraming sugatan at meron din napatay. All in all 13 yata ang patay dyan at some military quarters sa US Armed Forces are asking for clarification kung totoo ba itong nangyari na to kasi they will hold China, the Chinese military responsible for the death of this personnel. So yun ang nangyayari dyan. So ito, napaka-delikadong sitwasyon na nagsisimula yung hidwaan between the US and China. Kasi kung magiging regional conflict ito, there is a big probability na aabot ito dito sa question or controversy or gulo rito sa Taiwan. At yung matagal ng pinipilit natin na magiging kaguluhan dyan sa West Philippine Sea na gusto ng pamahalaan ni BBM at itong mga minions na mga CIA na nandito sa Pilipinas tulad nila na Tariela na magkaroon ng kaguluhan dyan. So this might ignite a conflict dito sa region natin, dito sa Asia kung maging totoo yan. So isa rin dyan, maging aktibo ang mga EDCA sites natin once this will be proven na totoo. So they have a reason ngayon na tauhan na yung mga EDCA sites na yan at lalagyan ng mga missile or protection or for offensive purposes. So yan ang delikadong mangyayari dyan. So hihilain ang gulo dyan sa Iran papunta dito sa Southeast Asia at particularly sa area natin dito sa Japan, Taiwan, South Korea at ang Pilipinas in particular. Kasi tayo talaga ang nasigasig na
naghahanap ng conflict with China nang basihan natin yung kaguluhan natin diyan sa West Philippine Sea. Hindi iniisip ng mga tao na to na once may shooting war na dyan, ang mangyayari talagang matindi pa sa in-experience natin ngayon na sobrang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina at maapektuhan ng tuluyan ang ating ekonomiya. So, balik tayo doon sa Strait of Hormuz. Ngayon, nagkaroon na nga ng blockade against blockade at maraming mga Iranian vessel na may kargang mga oil, mga supertanker na nag-a-attempt na lumabas dyan sa mga port ng Iran. At ito ay naharangan ng mga US naval fleet, mga destroyer, at winawarningan na kung hindi kayo babalik doon kung saan kayong galing puerto sa Iran, mapipilitan kaming aakyat dyan sa barko nyo at kumpiskahin namin yung barko nyo. So, walang choice yung kapitan kung hindi bumalik kung saan galing silang puerto sa Iran. Yung huling na interdict ay isang barko na ang pangalan ay Christiana. At ito, Chinese pala ito. Talagang nag-supply sila sa China. Nung una, sa papeles, nakikita na hindi ibang country ang pupuntahan nila. Kasi may mga satellite ang US, nakikita kung sino yung ang port of origin nila nakikita. Kung saan ba sila galing, yung biyahe nila. Nare-review sa satellite. Nakita, galing pala sa Bandar Abbas, isang malaking puerto loading station ng Iran na may pipeline dyan pala sila naglo-load. Kaya nahuli din sila. Kahit na pinipake nila yung papilis nila na sinasabi galing sila sa Kuwait. Nung titingnan doon sa satellite, nakita na galing ka pala sa Iranian port na yan. Kaya pinabalik. Almost makalabas na siya sa Strait of Hormuz. Pero pinarang dahil nakita nga doon sa satellite review na galing pala sa isang puerto doon sa Iran. So pinabalik sila. All in all kahapon, siyam yung pinabalik na mga mga tanker ng oil na supposed to be dalhin sa Southeast Asia. Halo-halo na at I think sa siyam yata 5 yung papunta ng China. At may Japan, 2 at isang Singapore at isang South Korea. Yun ang sinabi ng naval report. So, hindi basta-basta. Kahit na dayain mo yung papilis pala, kaya sa ibang balita kasi sabi may nakalusot pero walang nakalusot. Yan ang sinasabi ng Central Command ni pangalan nito. Central Command Commander dyan ngayon. Siya ang may hawak ng Central Command dyan. Kaya lahat na balita, lahat ng pangyayari ay pupunta sa kanyang opisina. At yan naman ay binabalita niya sa media. So yun ang nangyari. Ngayon, patuloy yung flow, ang pagdaloy ng mga barko in and out sa Strait of Hormuz from UAE, Bahrain, Qatar, Kuwait, Iraq, Oman, at ginagordihan sila ng mga destroyer, mga barko ng US Naval Fleet. Around 15 ships na andyan sa loob. At meron pa silang backup na mga eroplano, mga jet, mga E-737, yung napaka-powerful na intelligence gathering gathering parang spy plane ng US na mayroon ding capability, armed din siya. Yun ang nag-guardia dyan. Kaya mahirap talaga umakto yung mga Iranian Revolutionary Guard dyan na magpaputok sila ng armas with I don't know kung matapos itong ceasefire na ito at yung talk nila settlement talk dyan sa Islamabad na sinabi ni J.D. Vance na matutuloy ngayong after the weekend or weekend.
So, I don't know kung ma-extend pa ba itong ceasefire o kung matapos itong ceasefire, action ba yung mga IRGC with their fast boats. At kawawa lang sila kung gagawin nila yan. Kasi na-witness ko na yung diyan sa may Gulf of America na yung mga Colombian na mga fast boat na may mga dalang droga, mga fentanyl, mga ganyan. Talagang warak yan. Kung patamaan ng yung isang helicopter parang Apache at may mga gunboats ng US, talagang warak-warak yung mga fast boat na parang mga speedboats na ginamit ng mga smuggler para magdala ng droga diyan sa US. Hindi yan lumulusot. At yan ang sinasabi ni President Trump na yan ang gagawin namin. Tulad ng ginawa namin diyan sa mga smuggler ng droga diyan sa karagatan ng Gulf of America. So, yun ang delikado. Kung gagawin ng mga Iranian Revolutionary Guard yun, wala talaga silang lusot yan. Dahil, nandyan yung 18 Warthog. Grabe ang kanon niya. Yung machine gun niya, na nakamount yan, talagang walang walang sasantuhin. May mga missile pa. Nandyan yung Apache helicopter. Yun na lang. Hindi lang gagamitin yung mga missile ng mga destroyer. Kahit kanyunin na lang artillery nakamount yan sa hindi na lang missile ang gagamitin dahil napakamahal na ng missile kumpara sa artillery shield. May mga man sila dyan, laser guided na mga artillery, pwedeng patamaan yan, isang bala lang yan, sabog na yan. So mahirapan talaga ang Iran dyan na hindi susunod sa US. Kasi ngayon, unti-unti nang binibigti ang ekonomiya ng Iran, ng US, pamamagitan ng pagpigil ng mga oil tanker na lumabas. Kasi dyan sila kumikita ng pera na ginagamit nila dyan sa gera na yan. Particularly IRGC. Kasi yung IRGC, hindi naman nila binibigyan ng mga tao eh. Yung kita nila dyan, sila lang naghahati-hati. Yung mga member dyan sa revolutionary government na yan, Islamic government, na mga jihadist at extremist na mga Muslim. So, sila lang naghati-hati niyan. For 4 to 7 years, hindi nila halos hatian yung mga tao. Kaya nga, yun ang galit ng mga Iranian sa gobyerno nila na nagpahirap sa kanila for 4 to 7 years. Napakahaba din naman. Bakit hindi sila umalma noon pa? Bakit ngayon lang sila nagsimula? Sa bagay, they felt helpless noon dahil walang tumatayo talaga na matapang na kalabanin yung IRGC. So, yan ang sitwasyon ngayon dyan. So, ito nga, nagsimula dyan sa satellite ng China, na ngayon hindi na magagamit dahil wala namang internet wala nang internet yung Iran. So, natigil din yung mga spy satellite. Kasi binumba ng mga yung mga internet site o mga nila, mga tawag yan, yung mga tower ng internet. Kasama yan sa tinarget ng Israeli Defense Force. Kaya wala silang magamit na internet ngayon dyan sa Iran. So, hindi lang blackout yung kalahati ng Tehran na yung pinakamalaking syudad dyan sa Iran. Blackout, halos 1/2 niyan. Kasi nag-function pa naman yung nila, power plant. So ito, ngayon, magkaroon ng investigasyon with regards to that case na tinulungan nga ng China na gumamit ng spy satellite para malocate yung mga bases ng US. At dyan sa UAE, yung mga building dyan daw na ginagamitan din ng spy satellite yan. Lalo na sa Israel. Kung saan yung mga Iron Dome, doon pinapakita ng satellite ng China sa Iran. Pero yan ngayon, wala na sila. Parang bulag na sila. Hindi na sila
kita kung saan ipaputok dahil hindi na yata ginagamit yung spy satellite ng China sa pagkangayon dahil nahuhuli na sila for the meantime. So ito nga, kung magkaroon talaga tuloy-tuloyan itong sigalot na to na between China and the US, delikado ang Pilipinas yan. Mai-involve talaga tayo. Kasi sa tingin ko, after ng problema ng Cuba, itong problema sa Cuba, kukunin ng US yung Cuba na yan. Nakuha na nilang Venezuela. Ngayon, nakuha nila itong Iran. Ang kasunod pala ng Venezuela, yung Iceland? Hindi Iceland. Greenland? Ano ba yun? Sa Denmark? Kalimutan ko. Susunod ang Cuba dyan. Kaya maliberate din yung Cuba. Ang kasunod niyan, yung problema sa Taiwan. Yan na tayo. Dito na, babaling na yan dito. Yung kaguluhan na yan. Isa nga sa mga iniipon na arang maging dahilan yung paggamit ng spy satellite ng China. Malamang na mayroon na silang katuwiran na magkaroon ng conflict dito sa Asia, dito sa atin, Southeast Asia. Yan nakakatakot na mangyari. Tayo pa naman, wala tayong Iron Dome tulad ng tulad ng Israel na mayroong Iron Dome. Yung Dubai, mayroon silang Iron Dome, pero sa Dubai lang. Pero yung ibang mga lugar, lalo na kung hindi ma-prepare kaagad yung mga missile dyan sa Iron Dome, yung surface to air missile, talagang may makalulusot dyan mga missile galing sa Iran. Pero dito sa atin, wala tayong surface to air missile na pwedeng kukontra dyan sa mga missile kung harinawa hindi naman mangyari na magkaroon ng kaguluhan dito. Kaliparan talaga yung mga EDCA sites dyan ng missile, ng mga hypersonic pa naman yan. Pero sabi nila, yung Iran gumamit din ng hypersonic pero na-intercept pa rin ng Iron Dome. Yung Iron Dome, yung Patriot missile ang ginagamit niyan. Meron ding ibang pangalan yan. Sa Saudi yata, David Sling ang pangalan ng nila, hindi Iron Dome. Sa Bahrain, I don't know kung gaano kalawak yung Iron Dome nila. Ang Kuwait, meron din. Meron silang Iron Dome. Kaya nga, napakamahal mag-maintain ng mga ganyang armaments. Kaya kung tayo nga dito, hindi natin masolve yung problema sa gasolina. Ano pang pangdepensa natin? Asahan natin ng US. Nakita naman natin sa gera dyan sa Israel. Tulong ba yan? Tulong ba yung Iron Dome ng Israel? Matagal na naka-install yan dyan eh. Noon pa, sa panahonan pa ng before pa sa Hamas, yung Palestine and Israel war. Naka-install na yan dyan. Pero tayo, binibili nila yan, binabayaran nila yan sa US. Tayo may pambayad ba dyan? Yan ang isipin natin kung sasama tayo dyan. Ang Japan nag-install na yan ng Iron Dome nila sa mga major cities. At malaking posibilidad itong Taiwan meron na yung Iron Dome. Kaya kung meron mga missile na paputikin yung China laban sa Taiwan, masasangga yan dahil meron silang ganyan anti-missile. So yun ang mangyayari dyan. So yan nga, delikado itong president na to, pangyayari na nagkaroon na ng conflict or magkaroon ng hindi konti, malaki yan yung paggamit ng spy satellite. At pero sabi naman ng iba, sa Ukraine ginagamit din yan, pero ang ginawa ng China, kino-course nila through Iran. Kaya yung mga one-way drones nila, tsaka yung kamikaze drones, galing sa China pala yun. Gawa ng China. Pero ang pinadaan lang nila sa Iran para itulong sa Ukraine. Yung pa nangyayari dyan. So, antayin natin kung anong susunod na pangyayari. At dito sa blockade, unti-unti nang lumalabas yung mga barko dyan na nakulong dyan sa Persian Gulf. At marami ng mga
oil tanker na lumabas. So, medyo in the coming days, medyo positive ang pangyayari dahil magkaroon na tayo ng siguro cheaper oil. No? Pero kailangan direkta tayong bibili doon sa UAE. No, I don't know kung itong Shell at saka Caltex yun ba ang ginagawa nila. Pagkalam ko Petron, bumibili yan doon sa Saudi. Do ang Saudi ngayon may problema diyan sa Red Sea dahil nandiyan yung Houthis. Pero ang Houthis naman medyo takot na rin, lalo na dahil magkaroon na ng peace talk ang Lebanon, US at saka yung Israel. Ongoing yung peace talk. Gusto nila disarmahan yung Hezbollah, pero pumapalag pa yung Hezbollah kasi yung Hezbollah nasa teritoryo ng Lebanon. Ngayon lang nagkaroon ng ngipin ang Lebanon at nakipag-usap sa Israel at tinatakwil na nila yung Hezbollah. Kasi ang Lebanon, karamihan naman ng Hezbollah, mga member ng Hezbollah, mga Lebanese din eh. Ngayon lang natalo na sila talaga. Wala na. Lahat na infra nila, lahat ng mga headquarters nila, dami nasawing mga Hezbollah member. I think more than 3,000 na yata. Nung huling balita, around 2005 ang estimate. Ngayon, nasa 3,000 na ang patay. Kaya, naubusan na sila ng choices. Hindi na sila mga missile nila, wala nang replenishment dahil stop na yung production, na bumagsak na lahat ng mga factories ng missile dyan sa Iran, na wala nang susupply sa kanila, bumagsak na rin ng Iran. At ito nga, dahil nga dito sa embargo na yan, umaasa ang Iran dyan sa oil, 90% ng kanilang economy. Nag-warning na yung central bank nila na after ilang mataas na daw yung 15 days, babagsak na talaga yung ekonomiya nila. Ibig sabihin, wala na talaga silang pera. Wala na silang panwildo dyan sa mga sundalo nila, lalo na yung mga recruit nila mga Afghanistan, Al-Qaeda, yung mga Hezbollah sa Iraq, na yan ang tumatao dyan sa mga checkpoint dyan sa Tehran para apihin yung mga civilian. Pero ngayon, lumalaban ng mga civilian. Nakaraang gabi, yung head, yung pinaka-commander ng Hezbollah, ng Basij Force, parang kapgo ng IRGC, Iranian Revolutionary Guard, parang kapgo yan sila, parang SDF. Inambus yan, hindi binaril, sinaksak siya. Yung mga escort yan din ang ginawa eh. Malupit yun, isipin mo sinaksak. Alam mo kung ilang saksak ang natamo ng commander na yun? 40. So, ganyan kagalit. Ito yung nagmando doon sa pag-machine gun ng mga estudyante, mga kabataan na nag-marcha, nagprotesta dyan sa Tehran. Mga estudyante sa isang university dyan sa Tehran. Ang daming namatay throughout Iran. Ang estimate is around average 40,000 katao ang patay noon. Isipin mo, mapuno daw yung gymnasium, puno ng mga body bags. Ang mga nanay, mga kapatid, hinahanap ng mga anak nila dyan, body bags, dyan sa gymnasium, sa plaza, doon ang mga katawan para kukunin nila ilibing. Doon yung katindi ang nangyari. At ito yung commander na yan, nakalimutan ko yung pangalan, basta ang first name, Muhammad. Ngayon, nasaksak 40 times. So, ganyan kagalit yung gumawa ng krimen na yun. Hindi na krimen yun, pagaganti. Dahil sa ginawa ng kabalastugan ng mga malulupit na mga Islamist, na mga jihadist na to. So, unti-unting lumalaban yung mga sibilyan, na mga biktima ng kalupitan ng IRGC at Basij Forces. So, ngayon, takot na rin sila na lalabas-labas dyan. Nung during the bombing ng mga IOS, takot sila lumalantad. Dahil ang assassination ng IOS, ibang klase, missile ang ginagamit. High precision guided missile. Ngayon naman, ang mga tao ngayon, kasi meron ng armas, sigurado ako, tinutulungan ng CIA yan. At yun naman, sa totoo naman, nagdala sila ng armas dyan through the CIA. Namimigay ng mga armas dyan para nga lumaban
ang mga tao at magkaroon ng regime change ngayon. Itong kausap ni J.D. Vance doon sa Islamabad, mga member din ng IRGC yan. Yun ang problema. Paano gagawin yun? Na maalis na talaga yung malupit na rehimen dyan sa Iran. Ngayon naman ang ambisyon o kagustuhan, desire ni President Trump na mangyari. At marami ring mga tao na mga Iranian na nasa labas ng mga bansa naka-exile na sana mangyari yan. Na tuluyan na mawala yung mga leader dyan na umaapi sa kanila for 47 years dyan sa Iran. At yun nga, kailangan ang mga Iranian talaga ang magkaroon ng tapang para tuluyan na mawala ang malupit na pamahalaan nila dyan sa Iran. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro ganyan dito sa Pilipinas. Kasi maraming rally nangyari, wala namang sumama. Sabagay, wala rin namang namasakir eh. Hindi naman ganyan ang mga Pilipino. Medyo pakapalan lang ng mukha. Katrayduran lang. Yun ang sabi nila, ang Pilipino by history. Puro katrayduran ang ginagawa ng ibang mga Pilipino sa kapwa niya Pilipino. At ito, manifested nung pagkakidnap ng ating pinakamamahal na Pangulo ng CPRD. Ngayon, pilit na idawit ni Madriaga yan sa hearing sa Kongreso. Nakakatawa ang script nila. Kahit high school or elementary, alam na, nagsinungaling. Hindi na kailangan ng abogado mag-analyze dyan. Simpleng tao lang ang mag-analyze kung anong pinagsasabi ni Madriaga. Puro kasinungalingan yan. So, itong nangyayari dyan sa Strait of Hormuz, nakalabas na yung mga barko, yung mga crude oil, makatulong ito sa pagpababa ng presyo ng gasolina at crude or diesel dito sa ating bansa. And hopefully maging maagap ang pamahalaan natin at titingnan itong sitwasyon na ito. At yun nga, gusto nilang alisin yung oil deregulation. Hanggang ngayon, wala naman nangyari. Hindi naman kumikilos ang Senado at saka Kongreso. Puro salita pa lang. Pero dapat yan tanggalin na yan para hindi tayo hahawakan ng oligarko. Dapat i-nationalize yung oil industry. Hawak na ng pamahalaan. Na yan naman ginawa ng ibang bansa. Kaya kung meron man crisis na yan, kasi hindi naman ngayon lang yung crisis na matagal na. So dapat na magkaroon na ng resolution yan o paraan kung paano kung darating naman ganyang emergency, meron tayong sapat na kakayahan at reserve ng oil para ma-resolve yan. Hindi nangyari kasi linamon tayo ng mga lobby ng mga oligarko na i-implement yung free market daw para yung presyo ng mga petroleum products hindi daw basta tumaas at mayroong competitive spirit yung mga oil industry players dyan, pero hindi yan nangyari. Ginawa nilang monopoliya. Nag-usap-usap lang sila para ipataas yung presyo na yan at wala nang babaan. Tataas ng piso-piso, bababa ng centavos lang. Nakita natin. So yun ang problema ng Pilipinas. So ito nga, sana patuloy yan at itong pag-uusap nila dyan sa Islamabad, tanggapin na ng Iran na talo sila. Nasumuko sila sa bagay, mga terorista to eh. Dapat talaga handang sa ideolohiya nila, handa sila magpakamatay. Kaya hindi ko malaman kung saan ang end game yan. Pero matatanggal yan sa kanilang posisyon. Pero dapat hindi na mamuno yung dating namunot yan. Kasi ganyan din babalik din yung mga yan. At yung sinabi ko sa mga previous vlog ko, hindi talaga alis ang US dyan kung hindi nila makuha yung enriched uranium na nakabaon dyan sa istahan. Yun ang susunod na gagawin ng Amerikano, ni President Trump, na mawala ng kakayahan ng Iran mag-enrich ang uranium kasi gagawing bomba yan, gagawing nuclear bomb yan. So lalang luluha ang sitwasyon natin kung mangyayari yan.
Alam naman natin, mga terorista ang kausap natin eh. So, ito, kung magkaroon ng talk dyan sa Islamabad na kasama si J.D. Vance, ang Vice President ng US, kasama si ah, Steve Witkoff at saka si Jerry Kushner, na yung son-in-law ni President Trump, sana mag-materialize na ngayon at hindi magmamatigas ulo yung Iran na ngayon hirap, naghihingalo na yung ekonomiya nila. Pagkatapos masira ang Navy nila, ang Air Force nila, ang mga missile sites nila ngayon, ekonomiya na naman ang masisira. Wala na silang pera na pang ano niyan. Gagamitin nila pambili ng mga armas, pambili ng mga kagamitan para diyan sa mga missile, paggawa ng missile. Yung mga factories nila, wala na. Hindi na kaya mag-produce ng missile. At yung mga sangkap, mga materyales para sa paggawa na yan ay nasisira na rin lahat. So yun ang malaking problema ng Iran. At ultimately, susuko naman na yan sa pagkakataon na ito sa usapan nila ni Vice President J.D. Vance. So, sana naman hindi lalaki yan, yung gulo niyan, diyan sa spy satellite na yan, at maayos na yan, at hindi na lulubha, at maapektuhan tayo dito sa Southeast Asia, particularly dito sa area natin, sa Pilipinas, yan sa West Philippine Sea, sa South China Sea, at sa Taiwan, Japan, at South Korea. So, kabayanan lang natin ang pangyayari niya yan. Pero sa loob ng 3 araw ng blockade, wala namang insidenteng nangyayari except for the turning back ng mga super tanker na nag-a-attempt na maglabas ng mga crude oil from Iran na hindi nag-materialize. So ngayon, ramdam ng Iran ang kahirapan na wala silang kita. Kasi everyday they are earning around 435 million US dollars yan sa oil. At daily yan, daily. So, makikita mo yan, halos sa 2 araw, 2 billion, ay 1 billion US dollars, kikitain nila. So, yun ang nawala sa kanila. Yan dati ang pinagyayabang ng Iranian IRGC dahil may pera sila. Ngayon wala na silang pera. Paano pa sila makapangsyon? So, yun ang pangyayari dyan sa Strait of Hormuz. At maghantay tayo. Ang mga European countries naman, papunta sila ng Gulf of America o yung dating Gulf of Mexico. Doon sila bumibili sa Louisiana ng oil, ng crude oil, ng refined products na pala dahil mga sa Houston, yan sa Texas, mga refined products na gasoline, jet fuel ang kinukuha nila dyan para dalhin sa kanilang bansa, particularly itong mga European nations. Yung sabi niya ni President Trump, hindi nga binubuksan ng UK yung North Oil. North Oil dati, yung may pipeline dyan ng Russia dati. Yung North Oil, hindi niya binubuksan. Bakit hindi? Kasi meron ding malaking mga refineries dyan sa dagat ng North Sea. Yan, off coast ng Norway. Yung iba nandiyan pa naman, pero I don't know kung gaano kalakas ang extraction ng oil ngayon sa pagkangayon. So, patingin ko hanggang dito na lang tayo. We're praying na hindi mangyaring lalala yung sigalot na yan dyan sa spy satellite ng China. Hindi yan magiging source ng conflict na maapektuhan ang Southeast Asia at itong Asian countries. Maraming salamat sa pakikinig niyo dito sa Justin Talk News Page. At sana mag-like kayo, and then share, and subscribe to Justin Talk News Page. Maraming salamat sa inyong pagdalo at magandang umaga sa lahat.